You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brad. Anong episode na tayo ngayon, guys? 28. Episode 28. Ang bilis, no? Parang kailan lang. Oo, parang kailan lang. Parang naglaro-laro lang tayo dun sa ano? Saan nga yung nag-sponsor sa atin ng venue? Oo. Saan ba? Sa San Benito. San Benito, farm at San oo. Benito. 'Di ba? Tapos ngayon kahit papaano TikTok natin 12,000 na, 'di ba? 13. Congratulations. O 13. 13K. Wow. 13K, 12 yung uli kong kita. O ngayon 13. At saka na. marami ng views Oo. yung mga paisa-isa nating Oo. ano. Tsaka apparently, who would have thought, tayo, gusto natin medyo i-inject lang yung spiritual. Pero apparently, gusto nila yung spiritual. Shadow natin yan nung umpisa eh. Oo. Ayaw natin maglabas ng spiritual, no? Diba? Pero sabi nga nila, di ba, kung saan ka dapat, doon ka talaga dadalhin eh, di ba? Oo. So, energy update daw, most requested. Yes. Dapat daw palagi may energy update. It's September now. Habang sinushoot namin to, so by the time, siguro mapapanood nyo to 7 days after. Kasi this is the first episode. May mga naka-retrograde pa rin ng mga planeta, although kahapon yung Venus, nawala na siya, nag-direct na siya. Yes. So, wala na yung effect nung basically ang Venus retrograde ang naging effect niya is yung sa pagpapaganda no. Kasi nga nasa sign ng Leo. Yes, tapos yung mga nag-aaway na mga magjowa. Nag-aaway na magjowa, mga ex na bumabalik. Uh-huh. Pero ang daming ang pinag-aaway na magjowa. Naku Tapos po. hindi nila makita kung bakit anong reason kung bakit sila nag-aaway. Naku po. Dumami yung love reading mo no? Oo. Medyo dumami, oo. So finally natapos yung Venus retrograde. Halos 2 buwan din siya halos. 1 buwan kalahati yata. Pero yung Jupiter naman ang nag-retrograde ngayon. Yes. Tsaka itaas mo yung mic mo ng kaunti. Kasi Nakataas na yata to. Taas mo pa. Yan. Teka. Yan. Hindi lang, ha? Yan. Kasi may mga nagre-request, ang hina daw ng boses ko. Oo. Medyo malayo daw. Kung kailangan malakas ang ano. Wala na, todo na yata talaga to. Oo. So, yung Jupiter naman ang nag-retrograde ngayon. Ano naman ang effect ng Jupiter? Jupiter being the planet of abundance, pag nag-retrograde siya, Expansion. medyo kumbaga parang bitin yung usual na binibigay niya na abundance. Pero ramdam na ramdam to ng mga ngayon, mga nag-Jupiter return ngayon. Kasi nung last year, nung naka-Jupiter return ako, during the time na nag-retrograde yung Jupiter, parang naramdaman ko na parang humina yung effect ng Jupiter return ko. Wait, simplify mo yung Jupiter return, anong mga edad nangyayari at ano siya? So basically, every 12 years, bumabalik yung Jupiter sa pinanggalingan niya kung saan ka pinanganak. So parang one complete revolution is every 12 years. So Thereabouts, that's 12 years. 12 Hindi years eksakto, old, oo. 36 years old, So, to 24. divisible by 12 yun. 12, 24, 36, 48, 60. Akala ko sukat yung inaano mo, 12, 36. Ano yun? Yun yung vital statistics ko. Pero legs ko pa lang yun. So ngayon, yung Jupiter na naka-retrograde nga, in Taurus, di ba? Yes. So, para mas magamit mo yung abundance, by the time na mag-direct na siya, you connect with the archetype Taurus. So, indulge in luxury, Yun. indulge in... Siyempre, kailangan rin ng grounding. Earthing. Being an earth sign. Tapos, pagkain. Yes. Kung ano yung masarap sa'yo, not necessarily masarap na pagkain, pero kung ano yung masarap sa'yo, nakakainin mo. Alam na, si Brian, alam na kagad niya kung ano kakainin niya pag masarap. Masarap daw. Ha? Mr. Kebab, tsaka Berus. Paborito ni Brian yung mga nude peanuts. Nude bean. Sana all. Na niluto sa Minola. Baguio. Ayun, what else is in retrograde? Uranus is in retrograde also. Yung Pluto retrograde, ang lakas Ayan, yung Pluto retrograde ang medyo feeling ko naramdaman na talaga ng lahat. So,
may discomfort. Yun talaga yung, kung bibigyan mo siya talaga ng energy. Ano yung Pluto? Ano nga ginagawa ng Pluto? Explain mo sa kanila. Sudden changes. Siya kasi yung siya yung nagpe-pay for transformation talaga eh. Okay. So, again, lahat yan, yung mga effect ng retrograde na yan, ina-align lang nila kasi nagkaroon nga ng North Node in Aries. Activation, no? So, nung pumasok yung North Node, kumbaga yung life purpose natin for the next 1.5 year or focus ng life natin for the next 1.5 year, kailangan gibain. Kaya yung mga planets, coincidentally, nag-retrograde sila. So, kailangan ng mga necessary na adjustments bago umayos sila. So, I'm so excited na matapos na yung mga retrograde, mag-direct na yung mga planets. Yes. Maigi na nga lang yung Saturn, naka-retrograde din ngayon. Kaya, I can just imagine kung naka-direct ang Saturn ngayon, tapos Ang gulo, lalo. medyo sumideline muna, nagpahinga muna si Pahipahinga si din. Master Saturn, yung teacher natin na yun. So yun yung energy update natin. Natapos na rin yung full moon, yung blue moon. Yes. Tapos I hope nakapag-manifest kayo and we hope na yung mga mina-manifest ninyo mag-manifest into reality. Yes. Of course. Sabi nga ng mga kapatid nating Islam, inshallah. Inshallah. So, anong topic natin ngayon? So, ngayon naman, let's talk about ego. So, ano nga ba yung ego and paano mo ba siya ma-maintain na hindi pataasin and just on a normal level? And paano ba natin malalaman kung ang nagva-vibrate ba sa atin is yung soul natin or yung ego? Define muna natin kung ano yung ego. Okay. Merong konting parallel we are in the context of spirituality. Pero merong konting parallel sa ego or id or super id ng psychology. Okay, medyo may parallel sila but it's the same label. Pero in the context of astrology or spirituality, yung sinasabi naming ego dito is itong human form. Okay. Yung Or katawan yung tao humanity mo. Yung pagiging tao mo. So, number one, ano muna yung ego? Ano muna yung purpose niya? The primary purpose of the ego is to protect the self. Protect you. Kasi as you know, 'di ba, galing tayo sa unggoy before. 'Di ba? Ikaw Or galing lang tayo yun. sa animals. Si Tia Bride daw galing daw sa ahas. Kaya ang dami kong inaas. Actually, tinanong ko yung teacher ko niyan dati sa biology. Nagtuturo siya sa amin na galing daw kami sa unggoy. Sabi ko, ma'am, daw ako naniniwala. Mukha po kayong kabayo eh. Kaloka. Siyempre, di ko sinabi yan. Pero, yun. Hindi kasi mukhang kabayo talaga yung teacher namin sa biology Grabe dati. yan. Sana mo lang makapanood na ito. Pero mabait yun. Actually. Pamag si Andy. Pero mabait yun. Pagkatapos laitin. Pero mabait yun. Anyhow, ang ego natin, syempre, galing nga tayo sa animals in terms of evolution, in terms of our finite nature. No? Diba ginawa nga tayo ng Anunnaki sa Homo sapiens and Homo erectus. Yung existing na Anunnaki na Homo sapiens, ininjectan daw. Ininjectan ng Anunnaki. Oo. By the way, anong tawag mo sa maliit na Anunnaki? Kasi mga Anunnaki giants yan eh. Unanunnaki. Kaloka. Ano? So going back yung ego. Pinag-usapan to. Ang primary purpose niya is to protect the self, no? And it does it by surrounding itself with pride. So yan, napapagpalit din natin yung word na pride at saka yung ego. Di ba? Minsan nasabi tayo, itong taon-to ang taas ng ego. Pero ang ibig sabihin na talaga natin is ang taas ng pride. Diba? Oo. Yun nga, ginagamit ng mundane sa ganun. Sa mundane, ego nito. Sa context. It's part of it. Tama naman. Tama naman. Pero if kung magiging again, context ng spirituality, hindi lang, ang ego is not just about pride. Meron pa siyang isang polarity. Which is? Guilt. Oh. So gumagamit,
gumagamit din siya ng guilt para protektahan ka. Boom. Gagamit siya ng pride, gagamit siya ng guilt. Kung ano yung mas madali para sa kanya, para protektahan ka, yun yung ginagamit niya. So, Boom. it's not necessarily wrong. It's not necessarily mali na naglalagay ka ng pride. Kasi ano ba yung mga pride na yan? The moment you're able to write your name, sabi ng ego mo on a parang machine-like programming, sabi niya, I am that. Okay. Tapos tinawag ka ng nanay mo, I am that. Sabi niya ganon. Yung una mong pencil case, sabi ng ego, akin yan, my pencil case. Hanggang sa tumanda ka, even yung mga naging partners mo, tinawag mong iyo, inuri mong iyo. My boyfriend, my girlfriend, my husband. Iyo. Okay. Inuri, ko lang. Inuri mong iyo. Inuri mong iyo, sabi ni nga Tio Bray. So, lahat ng pride na yan, ginagawa niyang parang armor. Okay. Okay? Para protektahan yung sarili. Laban sa germs. Pero kapag yung mga pride na yan, or isa, or sometimes all of them, kapag na-threaten, gagamit naman siya ng guilt. Gagamit naman siya ng guilt para protektahan ka. Halimbawa, you take pride on being a good employee. Tapos may dumating na bagong empleyado. Tapos nakapansin nung ego mo, magaling to threat to sa akin. Pwede niyang gawin is tataasan niya pa yung pride niya lalo. Gagalingan niya lalo. Pero kapag na-realize niya na hindi niya kayang talunin, gagamit na siya ng guilt sa'yo. Again, on a program, sasabihin niya sa'yo, hindi ka talaga magaling. Victim mentality, ganyan. Pwedeng victim mentality na siya. Pwedeng gumamit na siya kung ano-anong narrative. Okay. Pwede na siyang mag-sour grapes. Okay. So, pwede na siyang gumamit, in other words, ng defense mechanism niya. Kasi may threat eh. Di ba sa hayop, may defense mechanism? Yung fight, flight, freeze, response. Which is meron din tayo. Oo. Iniba lang natin yung pangalan dahil tayong mga tao. Tinawag natin siyang negative emotions. Tinawag natin, yung fight is about anger. Fight is anger. Flight is for tawag dito, fear. Kasi tumakbo eh. Diba? Fear. Or fight, flight, freeze is about sadness. And fight, anger, flight is fear, and then freeze is for sadness. Anger, sadness, and fear. So, iniba lang natin yung pangalan, pero basically same ng effect. So again, pag gumamit na siya ng guilt, gagamit siya nito, isa, or sometimes yung tatlo ginagamit niya. Sabay-sabay. Grabe yun. Again, this is not you. Hindi ikaw to, but it is just your body responding to a threat. Okay. Yun yung ego in a nutshell. Oh. So, normally, yung mga ego, yan yung mga nagiging shadows natin. Ang shadows iba naman. Iba pa yun. Okay. Oo. Ang shadows, ito naman yung sinabi ng ego mo na I am not that. Remember, di ba yung mga pride niya? I am that, I am that, I am that. Okay. Pero, meron siyang na-recognize na ayaw niyang maging part ng kanyang personality. Sabi ng ego mo, I am not that. Pero, nafe-feel niya na ganun siya. Pero sinabi niya, I am not that. In-invalidate niya. Okay. So parang hindi ako yan, hindi ko ginagawa yan. In-invalidate niya, nilagay niya na lang sa subconscious. Yun, nilagay niya na sa subconscious. I see. So, technically, sa Latin word kasi, yung ego, ang ibig sabihin nun, I. So, yung ego, siya rin yung mga labels na pinuput natin sa sarili natin. Mabuti akong tao. Exactly. Hindi ako nananakit. Yung mga ganon. Diba? So, by the time na makasakit ka, ayan na yung, hindi ka pala ganon. Guilty ka. So, signs. Ganon. Ano ba yung mga signs na mataas ang ego ng tao? Signs, syempre yung number one, yung tao na reactive. Yung lahat ng bagay, pinapansin. Yung binibigyan ng energy. Yun. Tsaka yung mga taong
Meron ka bang mga taong nakakaano ngayon na lagi na lang defensive? Defensive is another form of reaction. So pwede. Yes. Yung defensive na onting, hindi mo naman siya ina-attack. Nagsabi ka lang na ganito, biglang defensive, ikaw nga, ganito ka eh. Ano ka eh. Parang ganon. May battle ka agad dyan sa'yo na instead na tanggapin lang. And, wala namang problema. Hindi For ka example, sa ina-attack. social media, Diba? maraming tao mahilig na nakaabang maghanap ng mali na Yun. gagawin na halimbawa ng content creator. Omsim. Magkamali. Nasabi lang ng content creator, walang longganisa. Oo. Gera na tayo! Oo. Ang yabang niyang content creator na yan. Oo. Masabi lang nila na sa sarili nilang mabuti akong tao. Yes. Na okay ako kaysa dyan. Tingnan nyo yan taong I yan. can't wait na tawag dito to go war with you, go war at you, and yung justice, I'll serve justice to you, parang gano'n. Kumbaga yung kakulangan nila sa sarili nila, masabi nilang matapalan nila, tirahin nila yung ibang tao. Diba? Na Yun, parang, sign yun na mataas yung ego. hindi ng ka ba isang tao. nagkakamali? Diba? Oo. Lahat naman tayo nagkakamali. Correct. Tapos yung iba naman, kahit yung mga kaibigan niya, titignan niya as competitor. Kahit hindi naman nakikipag-compete sa kanya. Na wala namang tingin niya, competition. competition. Oo, isa rin yun. Kasi parang Yun. na-identify nung ego niya na yung threat, no? Oo. Or, again, ang ego na po program yan. Okay. So, pwedeng nakaprogram siya na competitive. Kaya siya naging competitive kasi nakaprogram siya all the time na he is, ang defense mechanism na ginagamit niya is fight. Yun. So, Na parang against the world siya lagi, no? yun. Again, neuroplasticity. Aha. The neurons that wire together or that fire together, wire together. Kung palagi nagfa-fire yung neurons na dalawa na yan, fight. One neuron plus one neuron is an idea eh. Kung halimbawa itong dalawang to, fight. Magkakaroon yan ng relationship. Eventually, yung relationship nila magkakaroon ng neural pathways or neural pathway. Eventually, kapag palaging ginagamit, tumitibay yung neural pathway na yun. Doon na yung nagiging ugali, nagiging behavior. Na hindi mo napapansin sa sarili mo, yung ibang tao lang nakakakita ang taas na pala ng ego mo. Parang ang taas ito yung pumapasok yung ang taas ng tingin nito sa sarili niya. Holier than thou. Let's avoid yung word na yung tawag dito, ang taas ng ego mo. Because lahat tayo, even us, Oo. hindi kami nakatakas Ego. sa ego. Kasi lahat naman tayo may ego. 3D pa rin to eh. So let's avoid yung parang medyo personal na yan. Ano pa yung ibang science na yan? Ibang science pa na mataas yung ego. Kasi di ba yung ego, di ba sabi mo nga, yung pag nakita niya yung pencil case, akin yan. Yung asawa, akin yan. So yung mga yung mga over-possessive na mga sa mga relationship nila, na for example, asan ka? Dito ka lang. Normally, di nila nakikita, ego din yun. Yung parang gusto mo, sa'yo lang yung attention lahat ng Sign din yun na mataas ang ego. Yun. Sign din yun na mataas ang ego. Kasi nga, again, ang ego, mahilig din siya sa control. Oo. No? So, Yung gusto mong kontrolin lahat ng bagay. Na Yes. you're really not in control. Yun naman yung totoo. Di ba? oo. Tapos tapos isa pa is, for example, you're doing things, pero meron kang hidden agenda dun sa mga ginagawa mo. Yung parang you're not doing it for the For service helping. or for the service of others, but you're doing this for yourself. Diyan pumapasok yung mga nice guy. Pwedeng consciously or subconsciously yan. Oo. Okay. Pwedeng consciously sinasadya na talaga in a manner na parang nagmamanipulate. Oo. Pero pwede ding you are unaware. Okay. Oo. Sometimes ako I'm unaware na ginagawa ko pala 'yon. Hindi, unaware ka kasi wounded ka. Yun eh. Wounded ka dun sa part na yun na you're pleasing everybody. Lahat 'yon. Actually lahat naman 'yan rooted from trauma. Oo. Pero yun nga, sabi ni Tio Bray, pleasing everybody, being a people pleaser, I think that's also an ego. Yun. Pero meron ding people pleasing na authentically, don't get us wrong, meron din naman na ginagawa mo siya ng authentic. Okay. Pero the moment na whether consciously or subconsciously,
naghahanap ka ng outcome, kaya ka nagpi-please, Yun. that is a sign of ego. Boom. Yung mga tao na seeking validation from others, parang kailangan nilang gawin yung certain na bagay para masik yung approval nila, para maboost yung ego nila, parang ganon. Yun. Yes, So- para matagdagan din yung pride nila. Oo. Ito naman yung taong mababa yung pride, nandun sa polarity ng guilt. Mm. Mhm. So pwede rin naman sila mag people please so that ma-boost yung pride nila. Mm. Oh. In effect, ma-boost yung ego. Yun. Oh. So, okay. So, dahil alam na natin yung mga signs ng mga pagmataas yung ego mo, paano ba natin mapapababa yung ego natin? Okay, pero siguro bakit muna Bakit natin muna? kailangang aralin? Okay. Sige. Mhm. Bakit kailangan natin lagyan ng label? Okay. Bakit ganito yung ego? Bakit kailangan natin i-define? Mhm. Bakit kailangan natin malaman kung ano yung ego at saka ano yung effect niya? It's because kailangan mindfulness. Kailangan Yun. natin talaga mindfulness. Awareness Mindful. actually, no? Self-awareness. Maslow's hierarchy of needs. Oo. Ang pinaka nasa taas, self-awareness talaga. Oo. So, kailangan malaman mo, Mahuli mo. mahuli mo kung ano yung Oo. behavior mo. Yun. Kasi, Mm. ang number one na source ng suffering is ego. Oh. Mismo. Yes. Kasi yung ego can suffer. Mm. Pero yung alter niya cannot suffer. Okay. It never suffers. Mhm. Ang sa spirituality, ang kapolarity ng ego Mm. is the soul. Mismo. Oh. Pero mamaya na yung soul. Balik muna tayo uli sa Sa katawang tao muna. katawang tao. Diba? sa katawan tao muna. Pero alam ko kasi dapat balance talaga kasi yung dalawa eh. Yung soul sa yung ego eh. Well, ang sabi nga ni Rumi, comparing Rumi, no? Yung isang spiritual teacher, pangalan niya Rumi. Ang sabi niya, the ego is a horrible master, Mm. Mhm. no? But it is a good servant. Mm. Mismo. Oo, totoo. It is a faithful servant. Mm. Pag na-balance mo na Na-butcher na-tame ko mo yata siya. yung quote ni Rumi, pero that's the idea. Parang ano, yung Matrix, si Neo daw, Mm. yung lalaki, yung sino ba yun? Si Mr. Anderson. Mr. yung Anderson. gumaganon. Ego daw yun, yung si Mr. Anderson. Pero nung na-master niya, naging kaibigan na niya, servant na niya si Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mhm. Yung nag-aano sa kanya, yung lagi niyang kaaway. So yun. Yun daw yung representation nun. So again, yung ego natin, by being mindful, Mm. sineserve niya tayo. Okay. Pero kung hindi ka aware na ginagawa mo siya, Mhm. you're unaware serving a horrible master. Oh. Mismo. Okay. So, you're in this trap of fight, flight, freeze, response. Bigay tayo ng classic example. Mhm. Yung mga babae na hindi to about sexist I mean, napansin ko lang yung may mga babaeng ganito. Yung nagkaroon sila ng boyfriend na sinaktan sila before. Mhm. Sinaktan sila. Mm. Ang energy, ang ego pa naman, the more na sinasaktan siya, Mm. the more na gusto niyang Mag-cling. mag-cling. Mhm. Oh. The more that it is being treated like dirt, it sticks like mud. Mhm. Mhm. Kaya may mga ganong babae. Ngayon, nakalis na siya sa relationship finally. Mhm. Mhm. And then maybe life gives her a new relationship na loving. Mhm. Mhm. Parang alam ko na kung saan pupunta to. Feeling niya ngayon, yung loving relationship niya, Ah. hindi siya deserving of that. Yun. Oh. Kasi Kasi- naboboard siya. Hindi lang sa naboboard, Bray. Na-wire na siya na inaabuso siya. Yun. Oh. Na-wire na, again, neurons that fire Yun nga, together, yun nga. wire together. Nawire na siya dun na parang pag pumunta siya sa tamang relationship, sa tamang tao, parang boring Parang kulang It's not Parang ang problema yung kabilang tao. Hindi niya na-realize siya yung problema. Siya yung unhealed. it's not about bored siya, but it's about hinahanap niya yung pain. Kasi yung pain, Oo. naging na-normalize niya, na-desensitize siya. Yun.
Grabe yan. Yun. So, hindi niya ngayon maibalik yung love na ibinibigay sa kanya. Iba na yung definition niya ng love. Oo. Pain na. Tapos na-reinforce pa classical conditioning ni Pavlov. Love is bittersweet, it's painful, but it's the most beautiful thing in the world, but it's painful. But that's not love if it's painful. Love is not supposed to be painful. Masarap ang love eh. Di ba? Nasubukan na natin yan. Alam na natin yan. So ngayon, ang nagiging reaction niya, kahit minamahal na siya, pinupush niya away. Pwedeng sa pagpupush niya na yon, maghahanap siya uli ng Bago. Abusive. maghahanap Abusive. siya on the side ng abusive. Tapos, doon sa abusive, aalis na naman siya. Makahanap na naman siya ng normal. Same cycle. Balik Correct. na naman siya. Naluloop siya dun. Kasi nga, hindi niya hinihil. Yun. Kaya importante yung healing. Yun. Tapos, andun pa yung gusto niyang maging in control, gusto niyang ayusin yung partner niya. Actually, parang yung mga babae kasi, they take pride on, ako napatino ko siya. Nagbago siya Pero dahil kasi, sa akin. Parang ganon. Di ba na-realize nga natin na wala kang mababagong tao. Ang mababago mo lang, sarili mo. At yung reaksyon mo sa bawat tao. Kasi lahat yan, mirror mo. Kung ano ka. So, Exactly. pumukupal yung mga tao sa paligid mo. Ibig sabihin, kupal ka rin. Baguhin mo yung sarili Hindi mo mo. sila pwedeng baguhin. Exactly. Kailangan mong baguhin. I can just imagine na Para magbago reality mo, no? I can just imagine, nakaharap ka sa salamin, tapos nakasimangot ka. So, syempre, yung reflection mo, nakasimangot din. Mismo. Diba? Hindi mo naman pwedeng abutin yung nakasimangot sa salamin, Baguhin pangitiin mo. Paano yung nakatingin ka sa salamin, nakasimangot, tapos biglang nagdasal ng Hail Mary, ikaw hindi ka nagdadasal? Tapos Over na bigla. Saglit, baka hindi nila magets yung sinabi ko. Oo. Nakasimangot ka, tapos yung nasa salamin, nakasimangot. Syempre, reflection mo yun eh. It's not possible na pangitiin mo yun. Diba? Yeah. Ang pangingitiin Ang mo, kailangan mong gawin, pangitiin mo yung sarili mo, and the reflection smiles back at you. Yes. Ano yung kanta ni Christina Aguilera? Ano yun? What a Girl Wants. Hindi, yung Mirror ba yun? Mirror? Girl in the Mirror? Oo, Girl in the Mirror ba yun? Oh, Michael Jackson ba yun? What a Girl Wants. What a girl wants. Pero ito pansin ko, kapag mataas kasi yung ego mo, kaya very important na kailangan be mindful na dapat hindi sobrang taas yung ego natin. Kasi kapag nag-Saturn return ka, biglang ibabagsak ka at tatanggalin yung mga ego mo, di ba? Tell me about it. Actually, not just Saturn return, para mas magets nila. Buong buhay mo. Ang universe merong autocorrection. Okay. Iko-correct ka niyan at some point. May auto-tune, ha? Oo, may autocorrection yan. It will lash back at you. Yun. Tapos pag nangyari yan, sasabihin mo ang unfair. Sasabihin mo, Magsa-self-pity ka. why do bad things happen to good people? Bakit ako pa, Lord? So actually, Bakit paulit-ulit? kasi kapag yung foundation mo is ego and hindi yung soul, gigibain kasi talaga yung foundation mo kasi it's built on a wrong foundation. So pag giniba yun, you need to build a stronger one na based sa soul, which is Anchor, yes. Oo, mas matibay yun. So parang ako ilang beses ko na naranasan yan dati. Yung I take pride on this, I take pride on that. Oh, you take pride pala on that ha? O, giba. Nakakaloka. So nakakaloka talaga. Kasi nga, yung suffering is a byproduct ng volatility ng pride guilt. Yep. You take pride on something. Boom, na-threaten, hindi kinaya. Guilt, suffer. Yun. You suffer in the mind, you suffer in the heart. Diba? Pero sabi nga nila, if the ego is suffering, yung soul mo naman is growing. Nabigay mo na ba sa kanila yung example ng yung pride and guilt na, for example, your pride is magaling ka dito sa opisina. Kanina. Okay. Yun, sa opisina. Magaling ka. Biglang may isang magaling. Tendency, taasan mo yung pride mo. Galingan mo lalo. Atawin mo. Unstoppable pala yung kabila mo na kinakalaban Michael Jordan mo. pala ng corporate world Na yun. corporate world. O di ikaw, feeling mo, tangina, ego. Hindi ka pala magaling. Wala ka pala eh. Diba? So, yun na ngayon yung suffering.
Nanliit ka ngayon. Ayun. Or sa relationship. Oh. You take pride dun sa sa relationship nyo na, ay, nakokontrol ko siya. Ay, na sumusunod siya sa akin. Ako yung under ko siya. Yun, diba? Biglang nag-ayahuasca, yung yung ina-under mo, nagising. Bye! Or ito mas masakit. Baka hindi nila alam yung ayahuasca eh. Practical lang tayo. Ginagano mo, ina-under mo daw eh. Sabi mo, pinagyabang mo pa sa mga kaibigan mo, mga kumpare mo eh. Under ko naman yung misis ko kahit ako umuwi eh. Ngayon yung misis mo nakakilala. Yun, Yun lang. Nakakilala ng healed na tao. Yun. Ganto pala pala pakiramdam ng tamang mahalin. Meron pala siyang kumpare na healed. Yun, Ngayon, kahit hindi gusto ni kumpare na ma-attract si yung asawa mo yearning for Affection. authentic na love. 'Di ba? Authentic na love. Tsaka respeto. Kasama na 'yon. Kasama 'yon. Yearning doon. Ayun. Magkasama na si kumpare mo. Tsaka kasi di babay ka na. Ikaw na ngayon si kumpare. Di ba? Diba? Siya na yung tatay nung anak mo. Hyperbole lang yan. Ini-exaggerate lang namin. Pero yan yung mga pwedeng mangyari. Mga classic example. Sorry. So, yun nga. Ano ba gagawin natin para hindi natin mapataas yung ego natin and ma-manage lang natin? Number 1, yun nga, maging mindful. Be mindful. Sa akin siguro shadow work muna eh. Oo, tama naman. Kasi, kumbaga meron kang mga responses. Lahat, babalik ka sa healing eh. Kailangan mong balikan yung mga naiwanang mong sugatan. Yun eh. Hindi yung mga naiwanang mo na sugatan mo but yung sarili mo na nasugatan mo rin. Or pwedeng nasugatan na ibang tao. Kailangan mong sunduin. I can just imagine yung, halimbawa, inner child mo. I can just imagine yung parang younger self mo nakakapit sa tuhod mo. Nakakapit sa tuhod mo, nagmamakaawa na to take him back in, trying to find its way home. Pero ikaw, nakikipaglabang ka sa buhay. Realizing na wala naman pala talagang laban. Yun lang. Wala naman pala talagang fight. Kasi minsan rin tayo, na-label din tayo na laban lang. Another form of pride. Pilipino kami. Hindi mo ma-realize, wala namang palang umaatake sa'yo. Ikaw yung natitrigger. Hindi ka naman nila away eh. Correct. Sinasabihan ka lang, tinutulungan ka nga eh. Correct. Di ba? Halimbawa, ito objective lang hindi ako maka pro administration or whatever. Kasi in fact, wala nga akong objective lang. Halimbawa, ang gusto ng presidente, bumaba yung bilihin. Re-respond yung iba. Hindi, unahin mo na yung ganito, ganyan. Pero, di ba, take it for what it is. Ang gusto niya, bumaba yung bilihin. Bakit hindi mo suportahan na mapababa niya yung bilihin? Yun. Why don't you root for the, just kapag di siya nakapag-deliver, tsaka mo na benggahin. Pero, meantime, huwag mo na benggahin. Makipagtulungan muna kayo. Ganun yun. Tsaka yung sumunod ka muna bago ka magreklamo. Well, mahirap din yan. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Be objective. Tingnan mo kung maganda yung cause na sinasabi muna. Siyempre. Kasi pag sinabing sumunod ka muna bago ka magreklamo, kung mali yung sinasabi, yung proposition, mali, hindi ka naman susunod. Hindi, sa kumpanya, di ba? Ang daming, okay, ito yung nilatag ni boss, ito yung para sumunod ka muna. Gawin mo muna, makipagtulungan ka sa kanya. Pag hindi bumaba, di saka ka magreklamo. Di ba? Iba kasi, nauuna, reklamo. Tama naman. 444. Tama naman. Diba? Yun lang. Ayun nga kasi, kaya nauuna yung reklamo nila. Kasi nga wounded. Yun nga. Kasi nga wounded. Naka-experience na several times na umasa. Nasaktan. So, umasa, nasaktan, nag-content. The only way to continue talaga is mag-heal. Mismo. Mag-heal,
Lahat And talaga healing. ang ugat. maging mindful na baka pride ko lang to. Yun. Baka ego ko lang to. Inaaway ba niya talaga ako? Oo. Yun. I-investigate mo. Oo. O ako lang yung nagsasabi nun. Yun. Ba't ko naramdaman yun? Threat ba talaga o natathreaten lang ako? Oo. Yun. Tapos isang way pa sa pagiging mindful, I think, is i-analyze nila kung sino ba talaga yung nagsasalita sa inside natin. Kung yung ego ba natin o yung soul. Actually, yung mga nagsasalita sa utak mo, karaniwan, hindi ikaw yun eh. Programs mo. Programs mo yung nagsasalitang, hindi ikaw yun. Yung totoong ikaw, relax eh. So para sa akin kasi, minsan, the way I act, iniisip ko, so may gusto akong gawin na response sa certain na bagay. Iniisip ko, eto bang response na to based sa ego ko o based sa soul? So parang i-analyze mo. Sa umpisa, pwede mong gawin yun. So sa umpisa parang isipin mo, ano ba yung response mo kapag binase mo sa soul mo? Ano bang response mo pag binase mo dun sa sa ego? For example, pag feeling ko, yung feeling mo sobrang gastos ko na, ganyan. Sabi ni ego hala, sobrang gastos mo na, wala ka ng budget next week, mga ganyan. May belief siya sa luck, may belief siya sa fear. Oo. Tapos si soul ko naman, bakit ka naman mag-worry? Di ba? Mayaman yung tatay mo sa taas, hindi ka niyan pababayaan. Parang, di ba? Ipakita mo sa universe na meron ka para mas bibigyan ka pa niya. So parang magkaiba. So pag na-analyze ko na, so pupunta ako dun sa sinasabi ng soul ko. Okay, sige. Kaya yan, kahit overspending. Kahit overspending. Kaloka. Ayun. Simply put, what would Jesus do? Yun. Nasa isang sitwasyon ka. Jesus ba matitrigger dito kagad? Mismo. Diba? Mismo. Yun. What would Yun Jesus do? So, sponsors. Naalala ko yung bracelet dati nung 2000 ba yun? Nung kasikatan ni Iverson. Pinauso ni Allen Iverson yung bracelet na WWJD. What would Jesus do? I can imagine pagko-crossover sa Iverson, kakaliwa ba ako o sa kakanan to si Kobe? What would Jesus do? Yun. Ayun. So, always lang natin analyze as a start kung ang nagsasalta ba sa atin is yung soul natin or yung ego. Ano naman yung salita ng soul? Ano ba? Kung si ego, pride and guilt, kasi nga finite siya, kailangan niyang protektahan yung sarili niya. Again, not necessarily wrong na pinoprotektahan mo yung sarili mo. Oo. Pero tanungin mo nga, again, kung may laban. Ang soul naman, it's about love and wisdom. Soul, ang ego is about pride and guilt. Ang soul naman is about love and wisdom. Yun lang ang alam niya. Hindi lang sa yun lang ang alam niya kasi yun lang naman talaga ang meron. It's only love and wisdom that truly exist. Anything that is not in alignment with love and wisdom or love and light, they're only creating illusions. Any alteration sa love and wisdom, illusion. Meaning, it's not true. So, when you clear the dirt around it, dirt means the trauma, you will only see love and light. You will only see love and wisdom. So, ang ego is always fear-based. Ang soul is just about love. Mismo. And knowing what is love, that is wisdom. Yun. Because love can only be explained with wisdom. Hindi naman matatanggal ang ego pero gawin mo lang, ang nagko-control is yung soul mo. Yes. Actually, dapat yung soul mo sa kay ego nagko-coexist. No, yun coexist. Kasi, yung sinasabi kanina na yung ego is a good servant, the ego is a good servant to the soul. Yun. But of course, there is free will. Si soul, pinapabayaan niya ring dahil ang gusto mo, yung ego ang mag-control. Di sige. Siyempre, yung soul naman, relax naman yan Alam niya naman kung kailan mamamatay yung ego Yung tinatawag na die to yourself so that you can be born again. Alam naman niya yan kung kailan mangyayari yan. Chill lang yung soul. And by being chill about it, that is still love. In the same manner, our God who's up there, kahit paulit-ulit nagkakasala yung mga tao dito sa baba, chill pa rin siya.
Kasi alam naman niya kung kailan nyo yung matututunan yung mga lessons natin eh. So, he's still chill. Hindi siya, alam niya, may divine timing yan. May proper timing ka kung kailan ka magigising, kung kailan ka matututo. In the same manner, ganun din yung soul natin. Yan. Pero, the fact that you are listening to this, no, due diligence ka na. Umpisahan mo na yung quest mo for self-awareness. Baka ito na yung time na yun. Kasi grace to eh. I think. It's grace that we were given this information, knowledge, wisdom even. And it may be also a grace that you're listening to this. So yung context pala na you will die again so you can be born again. Parang your ego will die so your soul will be the one to be born in your consciousness and the whole you. Diba? Yun. When the ego dies, the spirit awakens. Yun. Kasi kapag parang pag na-dense na yung ego, naubos na yung pride mo. Sabi nung soul, parang si Thanos, fine, I'll do it myself. Parang ganun. Take over na yun. It only loves. Kasi na-humble ka na eh. Tanggal lahat ng pride mo eh. Nagkamali-mali ka na eh. Tanggal na lahat ng pride mo. Then finally you say, surrender na ako. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Yun lang naman yung hinihintay ng soul. Sabi mong, ikaw na bahala. Now, makikita mo na yung dan mo na makikita na, lahat pala yun nangyari. Leading up to this. My life is not falling apart pala. It's falling into its proper places. Mismo. Naaayos. After ng entropy, yung kaguluhan, sabi sa laws of thermodynamics, kaguluhan. After ng kaguluhan, merong divine order. So, yung divine order is when the soul is siya yung nangingibabaw. Siya na yung master. Then you start to see the beauty of this world. Then you start loving again. Then you start accumulating more wisdom. Yun na yun. Tapos dadating yung time na lahat ng pinagdaanan mo, sasabihin mo, wala kang babaguhin dun. Kasi kung hindi mo pinagdaanan yun, hindi mo mararating kung nasan ka ngayon. Tama. Parang yung sa kay Flash, napanood ko nung recently. Parang may nagtanong nga sa akin nung nakaraan eh. Actually, marami muna siyang tinanong eh. Ano daw gagawin mo pag tawag dito, tinanong yung mga kasama niya, yung mga kasama namin, ano sasabihin mo dun sa younger version mo? Or sa batang sarili. Kung meron kang chance na makaharap yung batang ikaw, ano yung sasabihin mo sa kanya? So, ang gaganda ng mga sagot naman nila, in all fairness, ang mga sagot nila is that, sinasabi, pagmamahal ka, puro ganyan, puro, ang gaganda, may mga ina-advisean pa nila yung younger self nila. Nung time ko, I realized wala akong sasabihin sa kanya. Grabe yan. Bakit? Kasi kung may sasabihin ako sa kanya maganda, baka masira yung path. Tsaka baka gumulo. Hindi ako mapunta to where I am right now. So, parang gano'n. Parang sabi nung magaling na na theologian, si sumalangit nawa. What's his name? Ravi Zachariah. Sabi ni Ravi Zachariah, if I can have God's power, I will change a million things about this world. But if I can have His wisdom too, everything shall remain the same. Sivo. Yun, Yun. So, kailangan magkamali yung ego. Vital lahat yan. Kailangan siya magkamali. Kailangan siya masaktan para ma-realize niya na hindi pala talaga siya yung master. Kailangan magkamali. Hindi pala talaga siya yung master para ma-realize na hindi pala siya talaga yung master. Mismo. Ayun. Anything else? Closing? Tia Bri? Wala na akong masasabi. Ako gusto ko lang na magpasalamat kay Doc John Seneca, sang Jansen, at syempre sa local recipe para sa jersey ko ngayon.
Gnomes. Spirituality. Yan. T-Radio. Yan. Okay. Thank you so much for coexisting in our show. Don't forget to follow us so you never miss an episode. If you'd like to spread the word, please feel free to share about the show on social media using the hashtag #CoexistPodcast and be sure to tag us. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist Podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.